Panahon na naman ng holiday seasons. At masarap mag-celebrate ng mga ganitong okasyon sa mga lugar na malamig ang klima. Kung kaya't, sinalubong natin ang Disyembre dito sa Baguio City upang maranasan at matunghayan natin ang mga tagpo ngayong holiday seasons. Sa previous video natin ay naglakbay tayo mula Marikina at dumaan sa Agoo La Union para marating ang Eagle of the North. At dinaanan din natin ang nakamamanghang mga tanawin at kakalsadahan sa asin ng Alisan San Pascual Road. Hanggang makadaan tayo ng Asing Tunnels na siya namang daan para makarating ng Baguio City. Sa episode na ito, samahan niyo kami kung ano nga ba ang sitwasyon ng Baguio City ngayong panahon ng Disyembre. Samahan niyo kaming libutin ang mga iilang pasyalan na puntahan talaga ng mga turista at makatuklas ng panibagong kainan malapit sa Burnham Park. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang holiday seasons dito sa Baguio City. Grabe. Yan yung pinagdaanan natin. Yan ang setup natin. Edangkas at puro paahon. Alright, so after how many hours, nandito na tayo sa Casa La El Baguio. At ito ang ating room. Ang pangalan niya is Terence. So, buksan natin siya. Ayan yung room namin. Tapos, yung typical na condo unit na nasa unahan yung restroom. Tapos, double bed. And then, siyempre sa Baguio, wala namang masyadong nag-aircon kasi malamig na talaga siya. At yan yung buong room. This is standard room na may kasamang balcony. Nice one. You know. So, parang medyo maganda to pagka-sunset. So, yun. Grabe, asin road. So medyo nakatulog kami, no? Kapag settle kami dito ng mga 3 PM and pahinga lang muna kami hanggang 6. Tapos lalabas tayo ngayon at maghahanap tayo ng pang-dinner. So far yung ating itinerary is nasusunod. At meron tayong nalista natin yung mga nagastos natin mula Marikina papunta dito sa Baguio. And then hindi pa siya lalagpas ng 1,000. Dahil yung binayad natin na down na the rest payment is kasama naman sa previous payment naman. Basta ikutin natin yung Baguio ngayong Christmas season. Alright, good evening. Dito na tayo sa Baguio City habang nararamdaman ang malamig na klima. At nga pala, ngayon is November 30 and magta-transition tayo from November to December. So, magkakaroon siguro ng mga event mamaya. Tingnan natin sa Burnham Park. Baka magkaroon ng mga... Ewan ko, tingnan natin. Natin na lang masyadong alam. At pulang-pula yung kakalsadahan. Lupit. Oh! City lights! Baguio City lights! At expected nga. At dinayo natin yung Baguio nang medyo marami-raming tao dahil magno December 1 maraming
magsa-celebrate dito sa Baguio. At may mga kasabay na ginagawang mga kakalsadahan. Kisad Road, grabe din. Christmas in Baguio City. EDSA of Baguio City. Kailangan lang natin makapunta dun sa kabila. Dulas. Grabe. Yan po, nakarating na tayo dito sa Burnham Park. And maghahanap lang tayo ng magpaparkingan. At baka sabihin nyo, dumadayo-dayo kami dito ng kasagsagan ng tao. Yes po. Dumayo kami para makita natin ang sitwasyon, kung ano yung tunay na kalagayan kapag pagsapit na ng Disyembre dito sa Baguio City. At ito po ang ating na-experience na dami ng tao. Grabe, kakaiba. At ngayon po ay Sabado, weekends. Sa mga oras na ito, ramdam na ramdam namin ang dami ng mga sasakyan sa mga kakalsadahan. Ayun po, mapapansin nyo, dami tao, di ba? Nagiging sobrang lively ng Baguio City kapag dating ng Disyembre. Siguro, kung nakakotse kami, sobrang tagal naming makarating sa aming pupuntahan dito. Pero sa tagpong ito, napasabi na lang kaming mabuti at nakamotor tayo. Parang hindi ka naman kasya dyan, par. So near yet so far. Ang dami ng kotse dito. Nakakuha tayo ng parking. Luwet. Ang hirap kapag nakakotse dito. Ang hirap makahanap ng parking. Grabe. You know? Let's go! Baguio! Kamasabi mo lang, Bapir. Nice one. Narito na tayo sa Burnham Park dito sa Baguio City. Dati, sa mga kwento lang ng mga kaibigan naririnig ang lugar na ito. Kung paano sila kumain ng strawberry taho, kung paano sila nagrenta ng mga bike dito, at kung paano sila naging bata sa lugar na ito. Ngayong narito na tayo, parang tama nga ang mga kwento nila na kahit traffic ang sasalubong, masayang alaala naman ang hatid nito kapag nilalakad mo na ang mga parke dito. At dahil maghahapunan na rin, naghanap na kami ng makakainan. As usual, puno ng mga tao ang mga kilalang kainan dito. Pero may natuklasan kaming kainan na dago pero sulit ang mga ino-offer na pagkain. Alright, so update lang, meron kaming nahanapan na kainan na hindi masyadong matao dito sa malapit sa Burnham Park. Pangalan niya is Benguet Bruce. So, kasama natin ang ating partner. So gusto ko kung pakita sa inyo yung condition ngayon is magde-December 1 na. Yan ganito ang situation ngayon. Time check natin is 8:35 ng gabi at ito ang situation natin. Ano yung Baguio? Traffic yan, gandun. Sa mga nakakotse kanina, dami namin nakita na kinikitan kasi sobrang hirap ng traffic dito ngayon. Pero buti lang nakamotor tayo. Ang ganda ng kulay. In Christmas in Baguio City. At medyo na nagawa natin itong first part. Medyo na-inclined naman tayo. Napuntahan natin yung session road. Tapos lang pagka-dinner tayo dito sa panibago natin natuklas ang restaurant, cafe dito sa malapit sa Burnham Park. First day natin check. Try nyo yung strawberry coffee. Strawberry espresso without milk or with milk. Sarap. Up to you though, with milk or without milk. Either way, it's good. Sarap. Ito yung order natin. Kiniing, gisado, tapos sweet and sour pork. Latte. Latte, and then strawberry espresso. So yun, kain. Sarap yung kiniing. Nasa may pagka-smoky. Sarap. Ewan ko na kung kapag ka-feature namin to sa Christmas in Baguio City. Hindi namin babalikan namin in the next few days, few months, few years. Hindi natin ko lang improvement na ito pagka na-feature natin ito na
Sabi niya solid dito sa bird. Solid. And Benguet Roots. Sa piniling. Sulit yung paglalakad namin. Naghahanap ng mga hidden gems nasa loob ng Burnham. So far, ito yung best food natin. So far ito yung best food namin dito. At dahil Christmas in Baguio ang ating theme, pupunta tayo sa Baguio Christmas Village. Alright? Sayang wala tayong front cam, pero kasama ni OBR. Grabe, sobrang lamig ngayon dito sa Baguio. December 1 today. At dahil sobrang lamig na dito sa Baguio, minalat na ang ating boses. Pero kahit ganun, fresh pa rin ang ating pangangatawan. Kaya parang dahil pa rin tao. Maganda at masarap magmotor dito sa Baguio kapag gabi. Lalo na pag natapos na ang rush hour. Napakapayapa. Panagbenga Park. Boss, sa Baguio Christmas, sa BCC, saan pwede park motor, boss? Full park tayo dun, sir. Dito muna din. Sarap. Okay. Nga pala, kung magdadala kayo ng sasakyan, at your own risk ang pagpark sa mga recommended parking area. Sa sitwasyon naming nakamotor, sa gilid-gilid lang muna ng kalsada. Boss, saan pwede mag-park motor, boss? Saan pwede mag-park yung motor? Ano dun sa baba? Sa baba? Pipila pa ba kami kapag nakapagbayad na kami online? Dito sa... Dito mo park. Pag ticket, nakapagbayad na kami online. Pipil? QR code, sir. Pipila lang din. Okay. Sige. At isa pang tip, mas maganda kung nakabili na kayo ng ticket online sa kanilang website para dire-diretso na lang ang pagpasok sa loob at hindi na pumila ng mahaba. At narito na nga tayo sa Baguio Christmas Village dito sa The Baguio Country Club. Ang Christmas Village ngayong taon na binuksan sa publiko ay may temang Alpine. Tampok dito ang malanyebe na tanawin na may mga puting puno at backdrop ng Swiss Alps. May 4 na torre rin na nagpapalabas ng snow na gawa sa foam na nagbibigay ng Winter Wonderland na epekto. At kailangang magsuot ng tamang kasuotan ang mga bibisita dahil pinapatupad sa village ang no shorts, no sleepers policy. At ito ay mananatiling bukas hanggang sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon. Napakasarap lang ng pakiramdam na natupad natin ang ating misyon dito sa Baguio sa pagkakataong ito. Sinamahan pa ng mga bagong tuklas na mga pasyalan. Pero mas masarap bumisita sa mga gandong lugar kapag kasama ang ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Wala pa ring tatalo sa tunay na diwa ng holiday seasons ang magsama-sama at gumawa ng mga panibagong memorya na mananatili habang buhay. Salamat din sa iyo dahil umabot ka sa dulo ng video na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay mo mula nang bumiyahe tayo galing Marikina hanggang dito sa Baguio. Hindi pa dito nagtatapos ang ating biyahe dahil sa susunod na video ay bibisitahin din natin ang pangalawa sa pinakamataas na kakalsadahan dito sa Pilipinas. Kaya samahan niyo pa rin kami doon At muli, kami po ang Ride Gon na walang sawang nagpapasalamat sa inyong mga nanonood. Dahil sa inyo ay nagagawa natin ang mga ganitong bagay. At gaya ng lagi namin sinasabi sa huli, kami ay nag-iiwan ng munting paalala na ride safe lang.